3.3 billion pesos ang naging palitan nila ng pera ni Alice Guo. Natuntun yan ng anti-money laundering. Si Yang Hongjiang. Okay. Ito naman si Tony Yang na mas matanda. Ay ano naman, meron naman itong mga iba-ibang negosyo rin dito. Hindi nga pala, yung mas bata, si Yang Hongjiang. Sangkot ito doon sa Mexico, Pampanga na ni-raid na bodega na sila ni Michael Yang nung pangalawang kapatid doon sa isang bodega doon na nahulihan ng droga, no? 3.6 billion pesos na droga, pinakamalaking natiklo sa ilalim nitong kasalukuyang administrasyon. Eto namang Tony Yang, may mga negosyo ito. Maraming negosyo ito sa Davao City at sa Cagayan de Oro City at sa Tagoloan, mga isang oras mula sa Cagayan de Oro City. Etong Tagoloan ay may puerto ito, no? May port dito sa Tagoloan town. At extension po yan, extension port ng masikip na kasing port sa Cagayan de Oro City. Pati yung customs dyan sa Port of Cagayan de Oro, extension nila, kaya under din sa kanila yung port dun sa kabilang bayan, 1 hour away sa Tagoloan, no? At grabe ang smuggling dyan, mga kaibigan. At any rate, nahulihan ito sa airport ng lisensya sa baril. Na active, yung lisensya niya. Nakakapagtaka kasi, paano ka magkakalisensya sa baril, inisyu ng Philippine National Police, kung ikaw ay dayuhan? Hindi pwede yan eh. Pilipino lang ang pwede. Pangalawa, meron pang permit to carry, pero expired na last year, 2023. Pero ibig sabihin, nakakuha siya ng permit to carry. Pero ito, napatunayang hindi Pilipino ito. Ito ay Chinese citizen. Makikipagkwentuhan tayo po, sa hepe mismo ng PAOCC, Presidential Anti-Organized Crime Commission, si Secretary Gilbert Cruz. Good morning, sir. Good morning, Sir Gilbert. Hello, good morning. Po, ma'am. Pati na po sa mga nanonood at nakikinig ng programa natin. Good morning po. Good morning sa inyo, sir. Congratulations muna doon sa mga accomplishments nyo. Sir, etong si Tony Yang, dinakip ninyo sa airport. Sa anong dahilan po? May warrant of arrest po ba siya? Or mayroon kayong nais na maitanong sa kanya? Ano pong, background? Ano po yan meron po tayong mission order para po kay Tony Yang. Kasi nga ho, gumagamit nga po siya ng Filipino assume name, yung Antonio Maestrado Lim. At kahit fake ho yung mga papeles po noon, yung late registration nga hong sinasabi. At tapos ano po siya, Chinese citizen po siya, pero nag-assume po siya ng Filipino name. So yun ho ang ginamit natin sa kanya para po mahuli siya. Nag-violate po siya ng immigration laws po natin. Kasama po kasi natin dito yung Bureau of Immigration sa panghuli. So ito si Yang Jiangxin, alias Tony Yang, umaamin naman siya na Chinese citizen siya pero fraudulent sa pamamagitan ng kung anong illegal, nakakuha siya ng Filipino citizenship, kumbaga na birth registration na Pilipino, ganun ba? Opo, tama po 'yun. Inamin niya naman po 'yan na siya po ay nag-apply po ng late registration at yung inassume niya pong pangalan na Antonio Maestrado Lim, hindi niya po talagang tunay na pangalan 'yun dahil holder pa rin po siya ng Chinese passport. Yung pangalan pong Yang Jiangxin, yun pa rin po yung nasa Chinese passport niya. Ilang taon na po ba ito, sir?
Ano po lumalabas po, pinanganak po siya nung September 1970. So mga ano po siya, 55 po. Ganun po. Pero lumalabas po na 25 years na siya sa Pilipinas po, no? Pero totoo po bang hindi marunong ito Bisaya, Tagalog, or mag-English? Puro Chinese lang alam. 25 years na po siya nandito. Opo, matagal na po siyang nandito eh. Kaya nga ho, nung pag-hearing ho, nagtataka nga ho at bakit gumagamit pa raw siya ng interpreter. Pero later on naman ho, talaga nakakaintindi na po siya ng ng Filipino language po natin. Tapos po, marunong na rin ho siya nung magbisaya, yung sinasabi ko. Kasi sa dami ng mga negosyo niya rito, kung puro Chinese lang ang alam niyang isalita, Mandarin, napaka-imposible pong pumunlad yung mga negosyo niya rito in the past 25 years, po. Hindi siya marunong makipag-usap ng ibang wika, Opo, totoo po yun. Yun nga ho, ang dami niyang business dito, tapos yun nga ho ang sinasabi. Hindi mo naman maitatayo yan kung hindi ka ho marunong. Pero kahapon ho, doon sa hearing, inamin niya naman po na marunong daw po siya talaga mag-Tagalog. Pero sabi niya, hindi naman daw po talaga ganun karami yung alam niyang pagtatagalog. So, ano po ang mga natuntun niyo tungkol sa kanya, mga negosyo po? May mga legal tsaka illegal, ganun po ba? Ano po may mga tinayo po silang mga negosyo. Yung parang yung Yangtze group of companies, meron po silang rice mill, meron po silang Yangtze River Pharmacy, meron po silang pharmaceutical na tapos meron po sila yung yung flour, yung warehouse ng mga flour, meron din po silang mga bigasan doon, So ang dami po nilang tinayong negosyo. Lahat po ito nakapangalan kay Antonio Maestrado Lim, yung Filipino name po ni Yang Jianxin. Kilala rin po siya sa pangalang Tony Yang. Ngayon, so ito mga legal po ito. Mga legal kunwari, pero meron po ba silang mga retail operations na ibig sabihin ay magiging illegal naman ito dahil hindi po pwede ang dayuhan pumasok sa retail? Tsaka may mga pag-aari po ba siya mga lupa na bawal din dahil ano po ito? Bawal po ang dayuhan na bumili ng lupa. Opo, tama po yun. Kasi ang pagkakaalam ko dito, sir, pag dayuhan ka, hindi ka ho pwedeng mag-ari ng 40% o 60% ng share. Kaya gumamit po siya ng Filipino name, kasi gusto nila talaga suluhin nila Tapos yung mga kasosyo niya, siyempre sila lang po yan, Tapos yung doon sa Alwana compound, kung saan nandun po yung Shanji Steel, yung Shanji Steel. Ang dami pong doon may mga issues po na kasi may sarili na pong port yun, I think noong 2021 po o 2022. Po yan, nahulihan po sila ng pag-smuggle ng bigas. Pinag-usapan po ito at nasa dyaryo po ito pag sinerch niyo po. Nahuli po sila ng smuggling ng bigas but nagawan ho nila ng paraan na nung ito inasita ng customs, nagawan po nila ng paraan na na maipa-release. Kasi po hindi ho talaga sila pwedeng import ng bigas dahil ho yung in-apply po nila para sa steel lang ho. So, ibig sabihin, yung mga raw materials lang ho ng panggawa ng steel, ang pwede nilang ipasok dun sa PBDEC compound na yun o yung Alwana compound na yun. But sa nangyari ho, since meron po silang sariling port, nagagawa na po nila na magpasok ng kahit doon, kasi malaking compound po yun, hindi mo makikita yung mga nangyayari ron. So, yun ang ginagawa nila. Yung
nila o smuggle ng bigas, kasapakat ba niya o karibal niya noon itong number 1 rice smuggler nung panahong yon, nung panahon pa ni Presidente Noynoy Aquino, tinutugis na ito, no? Si David Bangayan, ano ito, ang totoo pangalan David Tan, pero alias Bangayan, Pilipino rin ang ginagamit niyang pangalan. Kasapakat ba nila o karibal nila noon? Parang hindi ho sila kasama. Parang may sarili pong grupo ito. Kasi yung dito kay Mr. Yang, yung kanila ho, yung Yangtze. Kasama niya po dito si Michael Yang, si Yang Hongming, yung si Michael Yang nga po, tsaka ho yung isa niyang kapatid, si Yang Hongjiang. Tapos, bukod po doon, involved din po sila sa mga pogo, ano? Kasi sa dokumento po na nakuha natin, iniimbestigahan po natin, talagang yung mga pangalan po nila nakikita po doon sa mga incorporators po ng mga pogo hubs, ano? At may mga instance nga ho na kumabit nga ho yan sa pogo sa Banban, kung saan ho doon po nakilala si Mayor Alice Go. Kasi nga yung mas batang kapatid nila, yung Yang Hongjiang, sabi? Yun yung may... Tama po, Yang Hongjiang po, tama po. Yung may joint account naman, na involved din naman doon sa mga pogo, may mga palitan sila, 3.3 billion pesos yung naging palitan nila na natuklasan ng Anti-Money Laundering Council, ano po, ni Alice Guo. Tama po yan, tama po. Ngayon, yung pogo operation po ba nila, ito yung Oro 1, ano po? Parang kinuha nila sa pangalang Cagayan de Oro, kaya Oro 1. Ito po kasi ay ang may-ari nito naman, lumalabas si Michael Yang mismo, no, yung pangalawang kapatid, at yung kasosyo niya sa lahat ng negosyo niya, si Wei Xiong Lin, ano po? Tama po. Ngayon, ito naman po, rehistrado ba ito? Kasi may mga nagsasabi na irehistro nila sa PAGCOR, pati mga subcontractors nito, at saka sub-licensees po. Opo, tama po yun. Meron pong rehistro sa PAGCOR yan as yung service provider po. Tapos, under po nun, yun nga ho, na nagtataka kami kasi may brake cards, tapos may tortoise. Ito po yung mga notorious ito ng mga pogo hubs po, ano. At yun nga ho, may mga connection pa rin ho doon sa grupo po ng Parmalee. Itong mga hubs na ito, itong mga pogo hubs na ito, mga pogo sites na ito. So, yun nga ho, na-connect na natin na yung grupo ng Parmalee, nagpapatakbo rin sila ng mga pogo. At tapos yung iba nga ho, like sila Wilcon Ong ba yun? Nakalimutan ko lang ho yung Lincoln Ong, yung sa Parmalee. Opo, yung sa Parmalee, hindi ho ba nakita rin po yung pangalan niya na sila po yung pangalan niya po, lumalabas din po yan doon ho sa mga bodega ng shabu na nakuha po dito sa may Mexico, Pampanga. Ganon. So involved din sila sa shabu, etong si Tony Yang. So, involved siya katulad ng mga kapatid niya yun sa Mexico. Opo, yun ho kasi yung yung si Wilcon po kasi, si Lincoln Uy Ong, yan po yung executive director ng Parmalee, ano. Lumalabas din po yung pangalan ni Lincoln Uy Ong sa rice mill business ng mga Yang sa opo. At tapos, yun nga ho, hindi ba prominently nababanggit po ito doon po sa usapan po ng droga na yun nga ho, inahuli po dun sa Mexico, Pampanga. Tsaka, eto po, no, so, lisensyado nga po itong kanilang Xiongwei na, tsaka yung mga 7 sub-licenses po nito, no, kasama na yung, itong, itong Oro 1. Ang lumalabas po na presidente rito ay si Tony Yang na, pero yung sub-licenses nila, lahat ng 7, ang presidente naman ng mga 7 kumpanya na sub-licensee ay yung Rose Nono Lin, ang naasawa naman ni Wei Xiong Lin naman, ano?
Opo. Totoo po yun. Tama po yun. So, Opo. tinetrace ko na rin po ito. 2 weeks ago, sinulat ko nga rin po ito. So, Opo. Totoo po yun. Ngayon, so lumalabas, kasi ito palang sub-licenses nila na ito, while may lisensya po sa PAGCOR, na-involve po pala sa kidnapping mismo sa Cavite. Meron pong record yan ng kidnapping. Tama po yun. Hindi lang po yata isa. Kung marirecall ko, baka mahigit pa po kidnapping po ang involvement. So yun nga hindi lang po nakakakuha pa ng dokumento but alam po namin nabanggit po ito na-involve po sila sa kidnapping. I think nung mga 3 years ago, ganun. Opo. Mga babae po ang kinikidnap nila. May Pilipina, meron pong Chinese. Ibinebenta raw po sa isang Pogo hub nila sa Cavite. Apo, yun po ang report na natanggap namin. Apo. May complainant po ba rito, sir? Yung mga biktima? Ang alam ko, ang complainant po niyan, yung mismong kinuha po nila. Minsan po, inire-report po yan ng pamilya, and then once na na-rescue na po yung mismong kinidnap mo, yun na po ang ginagawa na talaga nating complainant. So lumalabas ito, may mga operasyon silang legal, pero lumalabas na front para sa mga illegal operations like smuggling at drugs, tapos kasama na rin doon yung mga cyber scamming, sir. Ganun ba? Tama po. Karamihan po ng mga pogo na na-enkwentro po natin o yung nahuli po natin, minsan nakatago po sila doon sa PAGCOR license po nila, Ang usapan po, may involved po sila sa mga online gambling, illegal online gambling. But ang totoo po noon, cover lang po nila yon. Ang kadalasang ginagawa po nila, puro scamming na po. Love scam, cryptocurrency scam, at iba-ibang scam activities po ang ginagawa nila. So lumalabas, so involved din po rito si Michael Yang kung gano'n, kasi siya yung kasama ni Wei Xionglin, po. So involved din dito. Talagang kabit-kabit po ito tatlong magkakapatid na ito. Kasi lumalabas po pati doon sa Clark na tinayong Pogo Hub naman ni Michael Yang bilang Presidential Special Economic Advisor ng panahon ni President Duterte. Meron din po palang mga nakidnap na doon tinago Tama po. Kasi po may mga nahuli na rin po tayo dyan, yan sa Clark. Dyan na mga pogo, dyan po sa area po ng Clark, Pampanga, nandyan nga ho, di ba, yung sa Porac po, magkakalapit po yan tsaka po yung yung iba pang bila na kung saan ginagawa po nila yung scamming activities nila. May mga nare-rescue po tayo dyan, may mga nakukuha po tayo sa mga dead bodies na po dyan, mga Chinese na dead bodies na till now unsolved. Yun nga pala, speaking of dead bodies, natuntun nyo na po ba yung may parang mass grave po na nais ninyong hukayin dahil meron kayong nakuhang impormasyon na meron silang ganyan naman sa Kapas, Porac, Pampanga? Tama, may nagbigay po ng info. Kaya lang po, nung inikot po namin, sabi niya kasi lupa-lupa pa daw po noon, tapos walang masyadong building. Pero nung nakita po namin yung lugar, hindi na po ganun So sabi ko, parang mag-aalangan tayo dito, baka maghukay tayo na maghukay, tapos wala naman talaga tayong, hindi natin matumbok. Kasi ang laki mo nun, higit 10 hektarya po yun. So sabi ko, baka so hindi na ho namin tinuloy, baka kailangan magkaroon po talaga ng specific na magtuturo po kung saan po yung lugar. Although may nagsabi po sa amin, pero yun nga since nagbago na po yung lugar, parang na-disorient na rin po pati siya. May mga istrukturo na, may mga bahay, may mga gusali na ngayon doon? Opo, sabi niya po lupa, yung lugar po na sinabi niya semento na po. So, tapos may mga buildings na po, may mga barracks. So, malaki na po yung pinagbago po. Pribadong lupa po ito? Ito po yung hawak na natin. Ito po yung sa Porac, Pogo Hub. I see. At ito po ay under reservation order na po.
Opo. So, sir, sa inyong ilan pa po ba kasi nabanggit nyo noon, mga 2 months ago, 3 months ago yata, nakapanayam namin kayo. Sir, ang tina-target nyo noon ay 402 pogo, illegal pogo? Kulang. Actually, sir, nung during mga 2 months ago, mga 400, mga kulang-kulang 400 pa po yun, At sa ngayon ho, siguro ang sabi po sa amin ng PAGCOR, ang tinitignan na lang nila is mga 100 plus, mga 100 o kulang-kulang 200 po. At yun nga ho, kailangan puntahan ho yun, i-monitor mabuti o kailangan hulihin na ho yan. Kasi talagang alam na ho nila, may pronouncement and yet they continued with their operation. So, ito na ho yung matitigas ang ulo talaga. Parang yung natuntun nyo dun sa Cebu, Opo, sa Cebu po. Nagaling pala rito sa Luzon. Opo, tama po. Sino po ang nakikita nyo? Meron po ba itong isang capo de tutti capi, kumbaga big boss o mastermind ng lahat ng mga pogo na ganito? May tinitignan po kami. Kasi nagkakabit-kabit ho yung mga pogo, although yung impormasyon po namin, hindi lang ho isang grupo to. Siguro hanggang 5 grupo po ito yung napatakbo dito sa atin. Hindi lang po tapos pa yung investigasyon namin. Pero yun ho nakikita namin. Kala ho namin, this is parang individual operasyon ng isang tao kada pogo. Pero hindi ho pala ganun. Karamihan ho dito. Talagang nagkabit-kabit po. Sila-sila lang po. So, ang natansya po namin, mga 4 hanggang 5 grupo lang po ito. Pero yung 4 o 5 grupo na ito, meron ho ba silang big boss naman? Kasi from 4 o 5, na meron mga under them, mga 400 na nga, na iba-ibang mga operasyon. Pero meron ba silang isang big boss po na dayuhan o Pilipino? Meron po yan. Like halimbawa po, yung grupo ni Michael Yang, yung sa Yankee group po, Yangtze group. Kailangan po nila yung mukha Kailangan nila yung marunong mamiar, kailangan yung marunong makipag-usap. Ito po si Michael Yang. Ngayon, si Tony Yang, si Antonio Maestrado Lim, yung panganay na kapatid. Ito ho yung natuklasan namin. Halos lahat ng negosyo nila, nakapangalan po sa kanya. So, ang iniisip po namin, baka siya yung silent Yang, pero siya ho yung nag-iisip. Yang. And then, hindi ko na lang po nakakaharap itong yung isang kapatid, si Yang Hongjiang. Pero pinapaimbestigahan na rin po namin. So, may mga boss-boss po yan. So, hindi ho ganun karami yan. May isang boss po yan. Na sinusunod po nila. Sorry po, na sinusunod po nila. Sir, nasa Pilipinas pa ba itong Yang Hongjiang, yung bunso? Kasi si Michael Yang nakaalis na raw po nung Mayo dahil nung hinahanap nyo na po, tsaka hinahanap din siya sa Kongreso, ay pumuslit na po sa Hong Kong. At mula rin tinitingnan po natin, but may mga impormasyon po tayo na umalis na rin po ito. Pati yung mas bata. Apo. Kahapon po ba, sir, nandoon kayo sa hearing ng House Quad Committee ng House of Representatives? Wala po ako, but nag-monitor po ako sa TV at sa radyo po kasi may lakad po ako. Kasi po sinasabi ron ni Congressman J.J. Suarez of Quezon, ginawa niya ng parang syndicate na connection yung mga pogo, batay sa mga research niya, pati po yung mga sinulat ko na po ng mga columns din na nilabas ko yung mga pag-aari nila Michael Yang tsaka Wei Xiong Li. Nandun po, pinagkabit-kabit niya po yun, pati sarili niyang research, at lumalabas po, ang pinaka-big boss ng lahat ay itong dalawang ito. Lahat ng pogo, si Michael Yang at si si Wei Xiong Li. Ganon din po ba ang nakukuha niyo, sir? Tama po yan.
Kami po, nakabase po kami sa mga dokumento eh. Oho, So, oho. yun nga, yung sa si Alan Lim po yung sinasabi niyo, yung isa eh. Oho, oho. Tapos si Michael Yang naman po yung isa. Oho. Tama po, talagang prominent po na nakikita po yung mga pangalan nila doon po sa mga dokumento ng iniimbestigahan natin. Oho. At ito namang si Alan Lee na ito, si Wei Xiong Lee, ano po, alias Alan Lee. Eh, noon pa pala nadali na ito sa Shabu, sa Cavite. Sa isang malaking drug bust doon, nung panahon pa ni President Gloria Macapagal Arroyo. Ganon po katindi pala itong taong ito. Hindi natin alam bakit nakakalabas-pasok pa ito sa ganyan, ano? Sa mga malaki po talaga yung grupo, sir. Totoo po yun, ano? Malaki po talaga yung grupo. At saka, involved po sila sa lahat to. Tingin ko sa lahat ng pagkakapirahan, papasukin nila basta may involved pong pera. Oho, oho. Basta illegal, ano po. So, opo, kahit illegal po. Ngayon, eto naman mapupunta tayo po dito kay, ano po, ano, yung mga kapatid po ni Alice Guo na lalaki, si Wesley, ano po, tsaka yung Wesley Guo po, opo. Tsaka yung mas matanda na yung Simon. Simon po ba yun? Simon o Simon? Na meron daw pong pinatatakbo namang parang ganyan din, ano, yung online gaming, pero doon po sa Golden Triangle sa ano po, ano, sa mainland Southeast Asia, ano po. So ano po ba ang latest dito? Natutuntun pa po, may paraan po ba para matuntun niyo po itong mga ito diyan sa Golden Triangle, sir? Sa totoo po, may mga na-rescue na rin po tayo diyan sa Golden Triangle, sir, ano, through our coordination with yung consul po natin sa diyan. Halimbawa po sa Thailand o kaya sa Myanmar, ano. Nagtutulong-tulong po kami pag may mga kino-complain po o nagko-complain ng mga kababayan natin na biktima po doon. Kaya lang po, mahirap po eh. Pag nandun kayo, ang dami pong coordination, marami po kayong restrictions. But nakakakuha po tayo ng information. So, yung lumabas po na informasyon na yun, iniimbestigahan na rin po namin. But, yun nga, marami pong coordination na gagawin po dyan para po makuha natin kung gaano po yung patotoo yung informasyon. So, hindi nyo tinitigilan pala ito, no? Tuloy-tuloy pa rin po na nakikipag-coordinate kayo rito. Opo. Maganda po ang coordination natin with other law enforcement agencies na sa ibang bansa, no? Actually, mga two days ago po, kausap po natin yung Indonesia. Nag-call po dito sa atin, nakipag-meeting po sa atin dito sa Pilipinas, yung grupo po nila. So nakakatuwa po dahil maganda po yung feedback na nakukuha nila na maganda raw po yung ginagawa nating approach, yung pag-resolve natin ng problema ng Pogo. Kasi po sila may mga ganyan din pong problema eh. Sa Indonesia? Opo, sa Indonesia. So, nakuha po nila yung template natin kung paano natin ginagawa. And natutuwa po sila at kasi marami na po tayong na-rescue na mga Indonesians like yung sa Lapu-Lapu, sir. Sila po kasi yung nag-complain yan ng Indonesian Embassy na merong iniipit na 8 Indonesians doon po sa Lapu-Lapu City. And nung ma-rescue po natin yung 8, it turned out na mas marami pa pala dahil 61 po yung Indonesians na na-recover po natin doon. So tuwan-tuwa po sila talaga sa trabaho natin. Tapos may mga Malaysians din na Opo. Yeah. So, sir, as a last question, kasi huli tayo nagkakwentuhan, naalala ko pa. Sabi nyo, hirap na kayo sa pondo kasi siyempre yung pondo nyo, kung ano yung binigay sa inyo sa 2024 budget, ano po, yung sa General Appropriations Act. Ngayon, sa dami po nung mga nadadakip nyo, siyempre pakakainin po yan, i-house po, pati yung kanya may mga lumilitaw bigla ng mga asawa nila, mga anak nila na hindi nyo pwedeng itaboy naman, pakakainin nyo rin, bibigyan ng gatas pati yung mga bata. Ano po ba, paano po ang dagdag na pondo nyo? Nagawa na po ba ng paraan ito, sir?
Titignan po namin kasi kausap ko naman po si Executive Secretary Lucas Bersamin kasi po Yes, sir. kami po talagang when we do a specific operation po like Yes, ito sir. yung mga panguhuli ng pogo, nagre-request po kami ng funding. Oho. So very specific po kami. Wala po kami sariling MOE. Ganun? So tapos hindi po ganun karami sir yung yung aming tao, kagaya ng sinabi ko, nasa 40 plus lang po kami. Oo. At mabuti na lang po, talagang magagaling po yung kasama namin, like yung National Bureau of Investigation, Oo. yung Philippine National Police, Opo. yung Bureau of Migration, yung IACAT, yung marami po, even yung AMLAC po, tsaka yung SEC natin. Nakita ko po yung dedication nila. Siguro, nabuhay po yung patriotism ng yung mga agencies na yan. Kasi nakita nila na ang laki po ng perhisyo na ginagawa po nitong grupo po na magpupugo na ito. Para po kasing parang sa tingin ko lang po, parang parasite po ito.